Dani, bakit kawawa si Opal dahil na-dethrone sa Miss Universe? Kaya siya na-dethrone kasi sumali siya sa Miss World. Kahit di pa tapos ang 1 year ayan na naman, Dani. Pati ba naman ikaw bitter? Kung ikaw, Dani, wala ka nang babalikan sa organization ng Miss Universe Thailand. Tinanggal na ang owner. So anong gagawin mo? Bakit ka pa magsispend ng 1 year sa taong ayaw sa'yo? Kung ikaw may karelasyon, tinanggal ka niya ng karapatan, nakipag-break niya sa'yo. Hindi ka ba mamumove on? Magsistay ka pa rin ng 1 year for the sake na ikaw ang girlfriend? Ganon? My gosh, siguro ibabash ko sa talaga si Opal kung hindi nagpalit ng organization ang Miss Universe at nilipat kay Nawat. Ibabash ko siya. Kasi TPN, ibabash ko rin na, bakit nag-Miss World ka? Third runner-up ka pa lang sa Miss Universe. Ibabas ko talaga. Ako na mismong mong babash sa kanya. Pero dahil nagpalit na sila ng organization, anong gagawin mo kay Opa? Ang gagawin ni Opal, magsistick pa rin doon sa kanyang runners-up kineme na hindi naman siya pinapahalagahan. Tapos nagpalit na ng organization, tapos tulala ka lang doon na wala ka namang silbi. Dani, ikaw ang katanungin ko. Bakit ka magsistick at hindi ka mag-move on dahil tinanggal ka na sa ano? Actually, tinanggal na sa pati yung buong organization ng TPN. Tinanggal na ng Miss Universe organization. So bakit pa siya magsistay? Move on! Sari sa Miss World. Hindi tawag ungrateful doon. Siya, ang Miss Universe mismo sa organization ng TPN, ang tumanggal at pinalit si Mr. Nawat. So, ano ang ungrateful doon? Hindi ko kayo na-gets sa mga point of view ninyo. Oo, kasi sa totoo lang, siguro, grabe yung standards ng Pilipinas sa pagpiling ng beauty queen, sabi ni Aling Julia. Tapos simula kasi nung nalipat kay Arnold Bigapri yung franchise. Mukhang si Michelle D lang yata yung alam mo yun, yung pinakamatayog na narating, di ba? At saka top 12 ba si si Tracy Morin, ayun. Mukhang si Michelle D and si Tracy Morin lang yung and the rest is El Tucuyo. Na El Tucuyo, na-disqualified ng 2018 sino nga ito? Yung maganda. Nung galing binibini. Ano nga sino nga ito? Na-disqualified siya dahil sa Beauty with a Purpose na mali. El Tucuyo din sino ba ito? Gwendolyn Forniol. Tapos top 40 lang din si Laura Liman kasi nga kung hindi dahil sa point niya doon sa Beauty with a Purpose, siya kasi ang nanalo doon hindi pa siya nakapasok kasi nga hindi siya sumali sa mga pa-events. At sa Kabastra, Kineme. Kung baga beauty-beautyhan lang sa doon si Laura Liman. Si Catarina Rodriguez, ayun, speaking of Catarina Rodriguez. El Tucuyo talaga lahat, maliban kay Michelle at saka kay Tracy Morin. Kasi nga, ginalingan din talaga ng dalawa. So, wala talagang may ganyang level. Basta, nakakaloka. Daming kong tawa sa dethrone na Watch Runners Up noong 2015 tapos kinain na lang niya, pinagsasabi niya, true lalay na ba si Luciana sasali sa Miss Universe? Pinag-uusapan pa daw Blair Wonderlust. Ang intindi ko, may talks pa ang Miss Universe Peru at saka Miss Universe Organization na si Luciana. Siguro, ganito kasi ang siste. Kaya nalaman ni Mr. Nawat yan na sasali si Luciana sa Miss Universe kasi siguro kinausap siya ni Luciana, Mr. Nawat, total, ikaw na ang executive director ng Miss Universe, pwede ba akong sumali sa Miss Universe? So ngayon siguro, nag-uusap ang Miss Universe Peru na si Luciana mag-represent ng Peru sa Miss Universe 2025. Ganon. Kasi hindi yan mananalawan ni Mr. Nawat yung hindi nagpaalam. Ibig sabihin nagpaalam kasi may balak si Luciana sumali sa Miss Universe. I think yun na yun. Pero wala pang confirmation yun ha. I think feeling ko talaga appointment na kung si Luciana na ang mag-represent ng Peru sa Miss Universe, appointment na yon, hindi na magpapapageant ang Miss Universe Peru. For what pa? Ay mukhang si Luciana na yung So, bakit sinawat ang
proclaim at nag-announce, dahil nga nagpaalam, may respeto naman si Luciana kay Mr. Nawat, for sure. At sabi ni Mr. Nawat, may pag-uusap between Miss Universe Organization and Miss Universe Pero Organization. Oh, ganun lang yun. So kung si Luciana nga ang mag-represent ng Pero, eh di nakakaloka. Naluloka ako sa mangyayari. Ay nako. Ano say mo sa eksena sa Miss World photoshoot na pinalipat sa harapan si sa isang photographer na sa likod ng karapatan ng photographer at karapatan ng to the field kasi malawak kasi ang pag-uunawak ko sa mga bagay na ganyan. When it comes kasi sa mga sponsor shoot, karapatan ng sponsor kung sino ipaharap niya, karapatan ng photographer kung sino ipaharap niya. Kasi hindi lang yan nangyayari doon sa India. Kahit dito sa Binibining Pilipinas, kahit dito sa Miss Universe Philippines, kahit sa lahat ng pageant. Ang front runner, sa harap kailangan. Kaya nga, front runner, sa harap ka. Kasi ikaw yung pinag-uusapan, ikaw ang hinahanap ng audience, ikaw ang gustong makita ng audience, at hindi yung nasa harapan ng yon. Kasi nga, sponsor ka, di ba? Mamimili ka kung sino ang gusto mo sa harap. Nagets ba ninyo yun? Or talagang makitid lang yung utak? Kailangan mo ibig sabihin, normal yon as a sponsor sa Aqua Boracay. Ay, gusto ko si Winwin Marquez dyan. Eh, di si Winwin Marquez. Walang magagawa kung sino yung nasa harap ng mga kandidata. Lumayo kayo dyan. Si Winwin Marquez ang gusto ng Aqua Boracay. Mga ganon. So, issue? Walang issue yun sa akin. Kasi when it comes to sponsor, siyempre, ang organization, gusto nila fair ang laban. Pero wala kang magagawa kung request ng sponsor or request ng photographer na dyan ka sa harap. Kasi, it's not your, kasi sponsor mo yan, hindi mo kailangang eksinahan yan ng bonggang-bongga. Gusto mo mawala ang sponsor, tulala ka. Ganon. So, hindi issue sa akin yun. Front runner naman talaga si Thailand eh. Sa totoo lang. Kayo ba? Gusto ninyo si Winwin. Gusto ninyo si Iliana. Tapos sa photoshoot ng Mags, kunwari. O kaya, ano ba yung mga sponsor nila? Pina Beauty. Nandun sa likod sila Atisa, si Winwin. Tapos sa harap yung hindi nyo kilala, si tuwang-tuwa kayo. Di ba hindi? Ganun lang yun. Huwag kayong mag-overthink ng ano-ano. Tuwang-tuwa ba kayo na ulo na lang nakikita ni Atisa kasi dito yung mga sa harap, yung mga hindi masyadong frontrunner? Di ba hindi? Sa production nga, ay, bakit hindi nakita si last year nga, ay, bakit sa likod si Atisa, chuchuchuchu, naloka kayo. Kasi nga, hindi man lang pinakita kahit man lang sa opening show si Atisa. Diba? Ganun lang yun. So, sponsor yun. Wala tayong pakialam doon. Hindi natin hawak kung sinong bet nila at kung sinong gusto lang iharap. Buti pa ang Miss World and Miss International at Miss Earth, hindi sila nagdi-dethrone pag sumali sa ibang pageant. Dapat ang dethrone, hindi naman nagdi-dethrone ng Miss Universe before, ngayon lang nangyari yan. Kasi lahat na halos ang sumasali dati sa Miss Universe tapos nananalo din sa Miss World. Sumasali sa Miss World. Tapos yung sumasali sa Miss World tapos pumunta sa Miss Universe. Kasi ang point of view ko dito, wala kang karapatang i-dethrone yan. Kasi hindi naman siya ang winner. Hindi siya nakoronahan. Di ba dinidethrone kasi kinoronahan? Kaya nga throne. Ang bobo mo naman. Wala siyang corona. Paano mo siya i-dethrone? Bobo, no? Yun lang. Point of view ko lang yun, ha? Paano mo di-dethrone yung isang babae na walang corona?